Netflix nga ba ang nagpabagsak sa Blockbuster? May masama bang intensyon ang Netflix kaya ito nagtagumpay? O ang Blockbuster ang may pagkukulang kaya ito naglaho? Hey, ako si Mark Verey, ang iyong business chismis buddy. Alam mo ba na ang Blockbuster ay pwede sanang bilhin ang Netflix, pero ang CEO ay nakagawa ng sobrang laking pagkakamali. Noong 90s at early 2000s, Blockbuster ang kilala na video rental company sa US. Ang sobrang laking pagkakamali na nagawa ng Blockbuster ay noong taong 2000, kung kailan ang maliit na startup company na tinatawag na Netflix ay nag-alok sa Blockbuster na kung gusto nilang bilhin ito sa halagang $50 million. Ang Blockbuster ay tumanggi at sinabing, "No thanks." Parehas din sa sagot na nililigawan mo at hanggang friends na lang daw kayo. Hindi lang ni-reject ang offer. Sinabi ng Netflix na pinagtawanan pa sila ng Blockbuster habang sila ay papalabas sa kanilang office. Grabe, ang lupit. Ang galing, ang lupit. Sa panahong yun, ang Netflix ay meron palang 6 million users, pero unti-unti nang dumadami ang kanilang users sa paglipas ng mga taon. Samantalang ang income ng Blockbusters ay nakadepende lang sa late fees kapag matagal na isoli ng mga users ang nirentahan nilang tapes. Ang demand ng online streaming sa mga consumers ay tumataas in the late 2000s. Gayunpaman, binaliwala ng Blockbuster ang gusto ng mga consumers at hindi lumipat sa online streaming at nagpatuloy pa din sa nakasanayan na rental model at charge ang mga customers per rental. Ito ay hindi kaakit-akit para sa mga customers kasi naghahanap sila ng mas convenient at mas madali sa panonood ng videos. Maraming tao ang nag-iisip na naglaho ang Blockbuster dahil sa Netflix, pero ang totoong dahilan ay ang hindi pag-adapt ng Blockbuster sa mga pagbabago, pangit na customer service, mahal na rental fees, at hindi pag-consider sa mga bagong gusto ng mga customers na nagresulta sa kanyang pagbagsak. Ang Netflix ay nag-offer ng mas madali at customer-friendly na model na kalaunan ay nilampasan ang Blockbuster. Business lesson sa chismis na ito ay dapat willing ka mag-adapt sa mga pagbabago para mapanatiling lumago ang iyong negosyo. For more business chismis tulad dito, please follow and share.